O ito, may bago na naman akong mini vlog. Baka nananawa na kayo. Eh kahit ako naman nananawa na. Tsaka sabihin nyo naman paulit-ulit na lang. Eh wala tayong magagawa. Ganito naman araw-araw ang ginagawa ko. Ito yung vlog na hindi talaga scripted. Ganito din bang ginagawa nyo sa Vlog? Nako, ganito talaga ang ginagawa ko at nakasanayan ko na yan. Gusto ko kasi kapag lumabas buo pa din. Yung iba nga hinihipan nila pero hindi ko talaga kaya yung hinihipan. Yung iba naman binubuksan lahat tapos itutulak na lang ng kutsara ang pinaka Vlog. Kaya lang nadudurog naman minsan. Ginayat ko lang ng pa-cube ang flop, nagayat na din ako ng hotdog para iprito at nang maprito ko na, sinet aside ko na muna. May natira kasi kaming kanin kagabi kaya naisipan ko na ng isangag. Tapos para naman maiba, eh ayan, lalagyan ko nga ng hotdog at saka ng beef flop. At natutunan ko nga lang yan sa hipag ko. Tapos nagpunta nga pala dito kahapon ang bilas ko, may dalang siomay. Eh may natira pa kami, buti na lang naalala ko. Kaya inihalo ko din dito sa sinangag. Eh kapag ganito naman ang sinangag mo, eh para ka na din kumain sa chow fan. Hindi naman, biro lang yun. Baka sabihin nyo naman, ipinagyayabang ko pa tong sinangag ko. Pero parang gano'n na nga. Etong sinangag na ang ipapaalmusal ko sa mga anak ko. Hindi na ako nagluto ng iba pang ulam dahil nandiyan na din naman ang ulam. Tapos ayan, pinagtimpla ko na din sila ng gatas. 5:20 na nga din ang mga oras na yan. Kaya ayan, ginising ko na sila. Tapos etong pangalawa ko, dito pa din talaga tumatabi sa amin. Ayaw tumabi sa ate niya dahil iniipit daw siya. At dahil maliit lang naman ang kwarto nitong dalawa kong anak na babae, balak talaga namin ng asawa ko na ipaggawa na lang sila ng double deck. Kaya lang yung bunso ko napakalikot na talaga. Akyat dito, akyat doon. Kaya sabi nga ng asawa ko, saka na lang daw sila ipaggagawa ng double deck. Eh kaya pa naman buksan ng bunso ko ang pinto ng kwarto ng mga ate niya. Baka mamaya hindi ko mamalaya, nakapasok na doon. Tapos kung sakali may double deck, eh baka mamaya makaakyat pa. Pagkahatid nga namin ng dalawa kong anak sa school, matutulog sana ako ng kahit isang oras man lang pag-uwi. Kaya lang ayaw namang matulog ng bunso ko. Kaya ayan, naglinis na lang ako, naghugas na nga lang ako nitong mga pinggan. Gusto kasi manood ng TV, kaya ayan habang nanonood siya ng TV, eh gumagawa naman ako ng mga gawaing bahay. Dahil kapag naihatid na nga namin ng dalawa kong anak, natutulog ulit kami ng bunso ko. Kaya lang kanina, ayaw talaga niya matulog. Tapos nag-a-alarm din talaga ako ng 10 a.m. dahil nung nakaraan nakatulog ako, napasarap ang tulog ko. Eh 11:10 na ako nagising. Dali-dali nga ako dahil pakakainin ko pa nga nun ng grade 1 ko ng pang-lunch. Gusto ko nga sanang pagbaunin na lang ng pang-lunch ang grade 1 ko para masanay na din. Kaya lang baka mamaya hindi makakain at maglaro lang ng maglaro. Eh kapag nandoon nga ako tapos pinapakain ko siya, pauli-uli. Lalo na siguro kung wala ako. Okay na din na hindi ako nakatulog kanina. At least maaga ako natapos sa paglilinis ng bahay at madami din talaga akong nagawa. Etong bintana ko dito sa sala, madalang ko lang talaga yan buksan. Halimbawa na lang nakatambay kami dito sa sala. Pero kapag may ginagawa ako, sinasarhan ko talaga yan at nilalak. Dahil yung bunso ko umaakyat dyan. May lamesa pa naman dyan. Tapos mamalayan mo, nasa lamesa na, nakatungtong na dun. Hindi ko din naman maalis ang dalawang sofa dyan dahil wala rin naman akong paglalagyan. Kapag nandito pa sa bahay ang asawa ko, siya ang nagpapaligo sa bunso ko. Kaya pagkatapos ko maglinis, magagayak na lang ako.